Alam mo bro, minsan hindi ko alam kung paano natin ginakaya yung problemang dumadating sa atin. Sa dami ng problema, inisip ko kung totoong may Diyos pa talaga eh. Meron akong asawa, si Myla. Hindi kami mayaman. May mga pagkakataon pa nga na hirap kami magbayad ng bills namin. Kasi madalas, pinababayad namin sa utang. Sa ilang dekada namin pagsasama, binigyan kami ng 2 anak. Magagandang anak. Si Jamie, tsaka si Mikaela. Si Jamie masipag mag-aral, at si Mikaela naman, mahusay magpinta. Ma! Pa! Paano po? Halos maulan sa magdamag. Kumain ka na ba, anak? Opo. Ay, ma, binigyan po pala ako ng certificate kanina. Isa po ako sa mga nakakuha ng mataas na grado sa section namin. Talaga? May integrated news. Weather Center. Maureen. Napakasipag at talino mo talaga, anak. Pagpatuloy mo lang yan, ha? Ma, ayos po muna. O ikaw, saan ka na naman pupunta? Diyan lang po, ma. May gagawin lang ako. Diyos ko, ano ba pinagagawa mo sa buhay mo? Puro ka barkada. Mag-focus ka nga sa pag-aaral mo. Tignan mo yung kapatid mo. May sertipiko, ikaw puro barkada. Ma, tama na po yan. Payagan niyo na po si ate. Mukhang importante mo nang pupuntahan niya. Sige, maalis na po ako. Itong batang to, hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo eh. Hirap na nga tayo sa buhay, yan pa inaatupag mo? Asan na ba yun? Bilis! Ano, sigurado ako kikita tayo ng pera dito? Hindi naman siguro tayo mahuhuli dito, no? Huwag kang matakot. Akong bahala. Sinisiguradong hindi tayo mahuli rito. Halos maulan sa magdamag sa ilang lugar sa bansa. Kabilang po sa Metro Manila. Ma, pa. Tuloy-tuloy pa kayo Paano po? sa susunod na oras. Pagkas oras na ng gabi ah. Kanina pa kami naghihintay ng papa mo. Integrated news. Alam mong delikado sa labas. Maureen. Sorry po, ma. Natagal lang. Natagalan? Saan? Sa pagbabarkada? Etong lintik na painting to? Akin na Akin na to! Mahal, Tama kumalma mo! ka, mahal! Sabi niya akin na eh! Bitawan mo! Mahal, kumalma ka! Mahal! Kumalma? Kaya nagiging ganyan yung anak mo eh! Kinukutsinti mo! Ma, sabi hindi ganyan na yan eh! Hindi niyo alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko para sa pamilya natin. Hindi niyo alam kung gaano ka-importante itong mga paintings ko sa akin. Kaya wala kayong karapatan para sirain to. Mikaela! Bumalik ka dito! Mahal, tama na. Please lang. Hayaan mo na siya. Hala! Nahimatay yung babae! Tara, tulungan natin. Tulong! Tulong! May nahimatay dito! Hello? Ignacio Hospital? Tulong! May nahimatay dito! Dito sa San Juanito Street. Mukhang inatake siya sa puso. Dalian niyo! Magpadala kayo ng ambulansya! Ito ba yung ID niya? Subukan mo tawagin yung kamag-anak. Hello? Kamag-anak po ba kayo ng may-ari ng phone number na ito? Anong nangyari po sa anak niyo?
Kumusta po yung anak namin? Sa ngayon, nasa critical na kondisyon pa siya. Magiging honest po ako sa inyo, ngunit hindi sigurado kung makaliligtas pa siya o hindi. Pero ginagawa naman namin lahat ng makakaya natin. Dito po muna kayo at i-update na lang po namin kayo ulit. Maraming salamat po. Diyos ko po. Malaman sana mangyaring masama sa anak ko. Hindi ko mapapatawan ang sarili ko kung may mangyari man sa kanya. Mahal, di ko alam kung paano sasabihin sa'yo ito, pero sana patawarin mo ako. Pero ako alam ko kung ano talaga yung totoong rason kung bakit umuwi ng late at palagi umalis sa anak mo. Minsan kaya siya inaabot ng gabi kasi medyo matumal yung benta niya. Kahit gabi na, porsigido pa rin siya magbenta, may kitain lang. At yung mga nakukuha niyang pera, inaabot niya sa akin, pandagdag daw tulong para sa mga bayarin sa bahay at saka sa mga utang. Kasi ang gusto mo, nakatuon lang atensyon nila sa pag-aaral at tayo na ang bahalang dumiskarte. Takot-takot pa nga siya magtinda kasi baka mamaya makita natin siya nagbebenta ng mga ipininta niya. Sorry kung di ko sinabi sa'yo, pero kaya palagi umaalis ang anak mo dahil tumutulong siya sa atin para ibenta lahat ng paintings niya at magkaroon tayo ng kita. Ano? Alam mo? Ba't hindi mo sinabi sa akin naman? Nanay niya ako. Hindi ko dapat siya napagsasalita ng mga ganun masakit na salita. Panginoon, iligtas niyo po siya. Mahal, huwag kang mag-alala. Makakaligtas na ka. Mr. Mrs. May maganda po akong balita sa inyo. Nakalagpas na po siya sa panganib. Pero, kahit na ganun bro, kahit minsan kine-question ko kung totoo nga ba ang Panginoon, pinapatawad pa rin niya ako. At alam ko na dinidinig niya ang bawat dasal ko. Sa kabila ng lahat, sa mga problemang dumating at darating pa, alam ko na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya magpasalamat tayo sa lahat ng biyayang binigay niya sa atin. At magtiwala lang tayo sa pagmamahal niya sa atin. Ayun nga pala, kailangan ko nga pala kunin yung toga at hagaw ng anak ko. Gagraduate kasi panganay ko sa katapusan ng buwan eh. Oh, siya, sige na bro.